So yan, good evening. Weekly review tayo ngayon ng ating portfolio ng ating account. Medyo zoom natin, ano. So, this week, or starting November 17 to 2021, so Monday, di tayo nakapag-trade, ano. Kasi, meron tayong post sa Facebook na di ako magte-trade kasi medyo hangover tayo, nakainom tayo ng Sunday. Which, isa din sa rule ko na, kumbaga, experience na din na kapag nalalasing or kapag nakakainom, tapos trade ka, kung napapatapang, ano, papatapang. So, parang mas emotional kapag pagka may halong alak. So, kapag ganun yung case or ganun yung situation, ah, sabi ko, hindi na ako magte-trade. No? So, kasi parang dalawang account na yon na na-liquidate ko gawa ng, hindi gawa ng alak. So, hindi lang talaga ako, wala lang talaga akong disiplina. So, nasa akin, nasa sarili mo, yung error, your, or yung mali. So, Tuesday, one position lang tayo. This is 1 to 2 ratio ata ng ating target. So, hindi na tayo hindi na tayo na nag-entry uli or done for trading na tayo that time nung tayo ay naka-gain ng 3% or 2 to 3% yan, ano. So, kasi yun ang goal natin, 2 to 3% a day, ano. So, pero yun ay 2 to 3 trades. So, kapag naka-maximum trades tayo, basta yun yung ating, yung max kung anong outcome, ah, reviewin lang natin, i-develop lang natin, enhance lang natin kung ano pa yung pwedeng enhance. So, same dito sa nung Wednesday trade. Yung every emotion ko naman dyan, every plan, every system, o yung system natin, yung sarili ko, talaga minomonitor ko while trading. So, ah, kumbaga, tinatrack ko talaga kung ano yung nararamdaman ko, kung bakit ako bakit ako nag-entry, and yung mga pagkakamali, katulad dito sa ating Thursday yan, 3 close positions, so wala talaga. So, buti na lang nakaset tayo. Meron ditong sa lahat trade na medyo manipis yung aking SL. So, yan, naka-note naman yon sa Facebook. Napaka-detail ko and yung mag-journal, ano. And then Friday, ako. So, ganun din, one position lang tayo. 2% lang ata to, no? No. So, ang registration natin is 1 to 2. Ano? Yan, ang gusto ko pang itama sa darating na week ay laging magfo-focus sa percentage. Yung percentage natin, pag mga negative $2 yung ating risk, negative 2%, maybe minsan lumalampas nagre-range siya ng $3 to $5. So, medyo mataas. So, kapag ganun, kailangan ang maging result ng kapag inalaw ni market na-win yung ating trade na yun. So, kailangan nasa $10 minimum, yung ating profit. So, ganun lang. Basta 1 to 2% 2% profit tayo in a day or 2%. Sige, i-review pa natin yung 2% kasi
matatalo tayo ng maximum ng 5%. Ano? So kung 5% yung maximum loss natin, pagkatalo ko lang isang araw tapos ilang days lang yung ilang days yung kakainin nun, or negative 6%, ano. So 6%, di 3 days yun kasi kung for example, naka 2% ka na dito, naka 2% ka ng 18, naka 2%, so 6%. So yung isang day mo, wala na. Kumbaga, kinain lang nung so and I think hindi pa rin tayo pwede dito hindi pa rin tayo pwede mag-increase ng account ng ng sizing kasi parang hindi yung system natin parang yun ah kasi dito ito mo yan mga lang yan wala pang 2% so kapag yan katulad yan isang araw lang kinain na yung 2 araw ano so kailangan pa nating ma-optimize yung natin yung trading natin o yung system natin yung strategy natin so kailangan pa nating ma-maximize so kailangan yung strategy natin yun nga mag-return pa-follow natin ng ayos tapos dapat nagre-return siya ng 2 to 3% per trade. Yun lang. Yun. So, yun lang muna siguro for tonight and yeah, goal natin this week is yung focus tayo sa yung outcome naman ng trades natin this week. Maganda naman profit pa rin naman tayo dito. Kailangan lang talaga natin ma-enhance pa yung strategy. Ano, kailangan lang talaga natin na lalo sa sizing, kasi itong pinaka-worry ko ngayon. Yan, katulad nito, 3.6. Mga, pero in the long run naman, currently naman, okay naman yung pinaka-overall natin, naka 17.4 USD tayo. Profit factor natin is 2.17. Okay na din, 50-50 yung win rate natin. Yun, sa last 30 days pala natin, simula nung in-implement natin yung strategy natin, nag $39 na tayo. Ayan. So, medyo pangit yung natin dito. Total profit 39, total loss 21. Sige. Ang plano ngayon mag-increase ng ng position size. Yun talaga ang plano eh. Pero sige, extend pa natin ng 1 week $200 $200 pa rin tayo. Tapos yung strategy natin, yung enhanced strategy natin, nakanote naman niya. So, review ko na lang kung ano yung mga dapat pang mga dapat pang i-implement. Katulad nung sa ALMA nga, sa ating pag-identify ng ating market pace. Kasi, ang nangyayari lang, nagre-rely lang tayo sa 15-minute ALMA 100 if the price above ALMA 100 so automatic long tayo and then yung 9 a.m. short 4 p.m. or 3 p.m. Long
So, may mga ganun tayo. So, I think that will be irrelevant na kung ah, kapag babasahin natin yung galaw, ano. Yun kasi yung mga una kong napapansin o pattern nung una. So, i-enhance natin. So, this week, $200 pa rin. Tapos, apply natin yung market pace. Pag-identify ng market pace sa 15 minutes. Ano. So, consider pa rin natin yung Alma 100 ano, sa 15 minutes. Tapos, check natin kung may higher high or higher low na or lower low. So, identify mo na kung siya ay naka-markup piece na or nasa distribution o nasa downtrend na siya. Identify natin para mas siguro, ayan, para mas ma-improve yung ating strategy. So, yan, 200 pa rin. 200 pa rin yung position size natin. Yung market pace, implement natin. Ano, yung 5 minutes, support resistance. And then, 1 minute entry. So, ganun pa din, wala pa rin tayong babaguhin. Ano, and, yun, entry tayo lagi sa bounce. So, and yung SL natin, ipi-place natin beyond the 5-minute structure. Ano, so yung 5 minutes ang susundin natin. Kasi hindi tayo pwede hindi tayo pwede mag-set ng SL. So, i-identify ka ng risk, tapos sa 1 minute time frame mo lang siya no. Mali, yun din yung sa pagkakamali ko, ano. Kailangan talaga nasa 5 minutes time frame yung ating SL or yung ating risk. So, kapag mataas yung risk, nasa 3%, 2 to 3%, negative tayo doon, hindi tayo papasok. Pero kapag maliit lang, 2%, it's 3 to 5 dollars yan, or lumampas, basta yan ay 2% lang negative 2% lang yung ating risk. Okay, so yun lang.